May mga tao talaga na, katulad yan, naka-side view ako. And that's my, that's my setup. Ayoko dito ilagay. Ayoko ilagay sa harapan kasi nasa-zoom. Ang makuha ito. Gusto ko kasi, ang perspective ng aking, yung aking framing dito, ayoko ng ganito. Hello mga stories, welcome back sa isa ng ating content dito sa ating channel ng Mike Stories. Ako pala si Martin, no? At sa video na to, no, ay nag-post ito sa Scholar ng bahay ko sa Educational Filipino Content Creators. Sa totoo lang, no, mga stories, na ito ay isang good move to. Good move kasi to. Sa panahon ng mga daming content creators o mga ibang content na puro ingay, loud, at kababawan, di ba? Maraming ganyan sa mga nangyayari doon sa internet. Pero mayroong refreshing, no? Makikita sa mga lista ng mga content creator na mga actual na ambag, okay? Actual na ambag sa pagkatuto ng mga Pilipino. Pero syempre, mga stores, diretsahan tayo dito sa aking channel ng Mark Stores, no? Maganda ang post. Oh, may maganda naman ang post dito. Pero hindi ibig sabihin perfect na. Hindi ko sinasabi na perfect yan. May mga kulang din, may mga valid na dagdag mula sa mga comment sections. May mga ibang usapin dito sa interesting talaga. Kapag educational creator ka, lalo na kung mga social issues at politics, kailangan bang neutral ka palagi? Yan ang hihimay natin ngayon. Wala. Simulan natin. Wala itong paligid-buligoy. Wala tubig-tupik. Tara, let's go. Ngayon, basahin natin itong post na to. Sabi niya dito, no? Educational Filipino Creators. Sabi niya yung post dito. Ang education daw ay nakahanap na ng powerful space online kung saan mga creators ay ginagawang mas madaling maintindihan at mas engaging ang complex topics para sa mga students. Totoo naman yan, no? Dagdag pa niya, no? Filipino content creators or Filipino creators are stepping up to make learning more relatable, accessible, and meaningful. Then, ito ng mga creator na binanggit. Ito. Ininyera Hugotera, ginagawang relatable ang civil engineering concepts through humorous and engaging content. Next naman si Shahika. Sorry, medyo unique yung name niya. Shahika Sagisa. Ito yung math reviews, practice problems, and academic learning support. Okay. Ito naman si This is Lance, yung latest ngayon, yung trending siya ngayon. Ito naman is bite-sized videos about animal facts, veterinary science, general knowledge, at everyday science. Ito naman si Dian Abaw, tumutulong sa public speaking, communication, at confidence skills. At lastly, ito naman si Nika Gabi, gumagawa ng research-informed content for Philippine development, politics, misinformation, and social issues. Okay, then different fields, different audiences, one shared impact, making knowledge more accessible for Filipinos online. At ang tanong sila mo, do you have a suggested educational Filipino content creators? Tag them below. So, importante din yung note nila, no? This is not a complete list. So, stay tuned for the next feature post on Filipina Educators. At magandang i-highlight yan, no? Kasi dyan nagsisimula ang tamang diskusyon. So, unang reaction ko dito, maganda ini-intent yung post na to, no? Simple lang yan. Kapag may page na ginagamit ang perform nila para i-spotlight ang educational creators. Lalo na sa Filipina creators. Suportado ko yan. Okay? Kasi hindi biro ang gumawa ng content na hindi lang entertaining, kundi may substance. Okay? Hindi lahat kaya magpaliwanag ng mahirap na topic sa simpleng paraan. Even din ako. Okay? At doon pa lang, no, may value na. Pero ito ang opinion ko dito. Huwag natin tratuin ang ganitong post na parang dapat kompleto agad sa unang labas. Okay? Even din ako. Bakit? May mga iba, sabi na,
kulang sa post, research ka, kulang ka sa research, ano ba naman yan, hindi mo binanggit sa ganito, laban ganyan. Well, mga stories, ang daming may magko-comment dyan na sasabihin, kulang ka sa research. Hindi ka na may internet naman yan, may ChatGPT na yan. Mga stories, dito sa aking channel, sa channel, di naman ako perfect. Even yung delivery ko, tinan mo, paputol-putol ako. Kasi, ang dami kong i-construct yung aking utak na i-delivery ko. Kaya minsan talaga na parang, isasabihin ko ba ito yung tama? O hindi dapat sabihin ito dito sa aking video. Okay? Kaya dito sa aking, sa aking channel na to, dapat maganda ang pag-deliver ko. Kasi ayoko kasi yung padalos-dalos. Alam mo yun? Ayoko kasi padalos yung magsasalita ako ng anong hindi maganda. Siyempre, anong mangyayari? Anong sasabihin ng mga comments? Mababash ako. Okay? Kahit maganda yung intention mo mababash din ganun talaga. Oo. Yung nga lang, may mga tao talaga na, katulad yan, naka-side view ako. And that's my, that's my setup. Ayoko dito ilagay. Ayoko ilagay sa harapan kasi nasa-zoom. Ang makuha lang, ito. Gusto ko kasi, ang perspective ng aking yung aking framing dito, ayoko ng ganito. Pangit yun. Kaya nilagay ko yan para maganda ang view. Kung sabi lang, bakit daw ako naka-side? Siyempre, dahil ayoko ng yung parang lahat na nakatutok. Ito mga strips ko, i-memorize ko, ayoko. Sakit sa ulo. Okay? At naging totoo naman ako. Dito pala may balik tayo dito. Ito yung opinion ko dito. Huwag natin tratuhin ng ganitong post na dapat kumpleto agad sa unang labas, di ba? Kasi yung mga tao talaga online, kapag namimiss ang listahan, bigla may dating, sablay na agad yan. Di ba? Masyadong absolutist yan. Di ba? So, sa logic, pwede mo yan tawaging, Nirvana fallacy. Yan, katulad ninyo. Di ba? O yung perfectionist thinking. Yung mga comment section yan, Nirvana fallacy yan. Yung dahil hindi perfect, useless na raw. Mali yun, di ba? Hindi porket may kulang, wala ka nang silbi. Hindi porket hindi complete, invalid na. Pero tulad ng mga nagko-comment sa akin, masyado kasi kayong yun yung hirap sa'yo, Nirvana fallacy kayo. Perfectionist thinking, di ba? Ang tamang gawin dyan, magdagdag, mag-suggest, mag-correct na maayos, di ba? Hindi yung parang aarte, parang crime na hindi pagkasama ng paborito mong creator. Di ba? Ngayon, pag-usapan natin itong medyo sensitive na part, ito si Miss Nika Gadi. Ayan, minensyon ko na si Miss Nika Gadi. Kaya, aminin natin, siya yung pinaka-posibleng magkaroon ng mixed reaction sa listahan dahil sa niche niya tungkol sa Philippine development, politics, misinformation, at saka social issues, Kasi kapag ganyan ang topic mo, expected na mga tao talaga magsasabi na, neutral ba yan? Bias ba yan? May kinikilingan ba yan? Diba? Ito yung diretsahan ko dito, Minsan, maling tanong na neutral ba siya? Kapag ang tamang tanong dyan is, may source ba? May context ba? Fair ba ang presentation? Open ba ang correction? Diba? Kasi sa totoo lang mga stories, sa usaping politics, sa social issues, okay, halos wala tao sa totally walang perspective. Okay? Lahat tayo may lens. Okay? Lahat tayo may values. Lahat tayo may pinanggagalingan. Okay? Hindi ako politics dito Hindi ako hihimimik sa politics. Ako yung parang ini-explain ko kung bakit. Yan yung bakit. Kasi yung mga, karamihan sa mga comment section, ba't ganito mga to? Diba? So, ang issue dito, hindi lang kung may bias, Ang issue dito ay, anong klaseng bias meron? Hindi dinadaya ba, at dinadaya ba ang mga facts para pabor sa bias na yon? Diba? Medyo malaking difference yan, Kasi pwedeng may panindigan ng creator, pero maayos pa rin ang data. Malinaw ang paliwanag at transparent ang sources.
At pwede rin naman, kunwari, neutral, pero selective pala ang impormasyon. Diba? Ito para sa akin, ito ang practical mindset ko dito. Hindi requirement ang pagiging mukhang neutral. Requirement ang pagiging tapat sa facts. At dito pumapasok sa isang common fallacy, which is false dichotomy. False dichotomy. Yung pag-iisip na dalawa lang ang options. Either neutral ka o propagandist ka. Okay? Hindi ganyan kasimple ang mundo dito. Pwedeng critical ka pero factual. Pwedeng may values ka pero fair ka din. Kasi pwede rin ka ang tono mo pero manipulative pala ang mga framing mo. Okay? So wag tayong magpapadala agad sa mga label, ha? Ngayon, gusto ko rin connect dito yung nabanggit ko kay fintech founder. Okay? Shoutout sa iyo, ma'am. Fintech founder. Alam ko, faceless to eh. Maganda ito. This is a big example ito sa faceless educational content. Ito lalo na sa mga tax, financial content, pera, investment, adulting, at pati rin sa mga voter education. Kung saan nilalatag yung mga illustration ng achievements, track record, at sa mga nagawa ng hindi agad nasusubo ng pangalan o conclusion. So, ito yung mga style na ito, yung mga pagdating sa mga practice, no? Bakit? Kasi mas tinuturuan ang audience na mag-isip kaysa sumunod lang. Diba? At magandang approach yan, no? Magandang approach yan. Lalo na sa mga taong sawa na sa purong sigawan na puro ito ang tama, ito ang mali. Wala lang, walang breakdown. Diba? At ito disclaimer dito, mga stories. Ito paalala lang, na disclaimer dito. Hindi automatic na credible ka, dahil faceless ka. At hindi automatic na neutral ka dahil wala kang pinangangalanan ng politiko. Again, ang basehan pa rin dito ay dapat ay malinaw ba ang criteria? May source ba? Complete ba ang context? Hindi ba cherry-pick ang details? Di ba? Kasi yan ang tunay na sukatan ng educational value. Sa madaling salita para sa akin, ang magandang educational creator ay ganito. Madaling intindihin, may pinagugutan, hindi minamaliit ang audience, at saka hindi nanlilin lang. Ganun kasimple. Diba? Yan mga story. So, punta na lang tayo sa comments dito, no? Kasi dito madalas nakikita mga constructed ba talaga ang usapan. Okay? Galing ito kay Sir Peter, no? Sabi niya, you forgot to include the lady of the teachers about trees. Anong tinutukoy niya si Celine Murillo. Okay? Promoting and mainstreaming Philippine biodiversity and neutral heritage. Valid suggestion yan. Kasi sa totoo lang mga stories, kulang talaga ang mainstream content tungkol sa biodiversity, kalikasan, at neutral heritage. No? At sa mga bansang laging may environmental issues, hindi side topic ang trees at biodiversity. Major topic yan. Okay? So, magandang idagdag kay si Miss Celine Murillo ng ganitong klaseng listahan nito. Okay? Next naman, sabi ni Sir Chris, sabi niya, isama mo rin si GLI Construction Services o INA, no? Dahil sa kanyang architectural or engineering trivia. Again, valid to. Okay? Hindi lahat ng educational content kailangan school style or lecture style. Minsan, ang pinaka-useful na content ang iyong practical, real world, may direct application sa trabaho o buhay. So, architecture at engineering trivia, may mga value? Yes. May audience yan at may sildi yan. Okay? So, next naman, sabi ni Sir Angelo, sabi niya, what about Mighty Magulang? I am always interested in your history content discussed in a logical way. Okay. Ito magandang suggestion din, no? Kasi ang history content dito, kapag may unique angle like genealogy, family lines, ancestry, identity, mas magiging engaging. Hindi siya dry
Hindi na siya basta memorization ng dates. At aminin natin mga stories, mas tumatak ang history kapag may kwento. Okay? So yes, my team magulang sounds like a solid inclusion. Next naman, ito kay Ma'am Team, sabi niya, isalin niyo si millennial psychologist. Tama rin. Mental health and psychology content na ginagawang simple at accessible na ay mahalaga. Pero syempre may kondisyon. Dapat responsible. Hindi yung bawal normal ang lungkot, biglang diagnosis agad. Okay? Hindi yung bawat ugali na may label na agad na parang maging viral. Okay? Ang responsible ng delivery, malaking tulong talaga ang ganitong content. Okay? Next naman, ito kay Justin, sabi niya, isama nyo ito si Wilma Carvajal. Magaling to. English grammar ang content. Solid din yan. Okay? English grammar content is everyone. Or evergreen ba? Content is evergreen. Student ka man, professional ka, job seeker, content creator, o simpleng gustong gumaling magsulat at magsalita. Useful yan. So, good recommendation. Katulad ko, kasi kasama din sa content creator. Kumbaga parang, parang question Dapat ito, ito si Ma'am Wilma Carvalho. Pag if ever na gusto mong maging content creator katulad ko, panoorin nyo ito para matuto kang English. Pero sa akin, ako rin dito, nagsusubay-subay din ako dyan. Kailangan, matuto rin ako. Kaya napapansin mo bakit medyo na-improve ako dati dahil dun sa kanya. Okay? So, good recommendation to. I recommend this. Next naman, ito galing kay, sa Joseph. Sabi niya, ba't dito nyo naisali si Doktora? Yung joke lang po. Yun yung bakit kay Doc Crisel Luna, yung proper health. Ito yung nabanggit ni Doc Crisel Luna for proper health education. At syempre, health education, importante yan. Okay? Sa panahon ng fake health tips, self-diagnosis culture, at random advice galing sa comment section, comment section university, kumbaga, kailangan talaga yan ng mga creator na maayos magpaliwanag sa health topics. Okay? So, magandang indagdag din yan. Okay? Sa kabuuan, gusto ko lang comment sa to, hindi siya destructive, Mas constructive siya. Okay? Imbes na mali yung post, ang tono ay ito ang pwede nyong idagdag. Okay? Sa totoo lang, ganyan dapat ang internet cyberspace, okay? So, ito mga stories, ito masasabi ko dito, Ang post ng Scholar ng Bayan ay magandang simula. Hindi final master list at okay lang yan. Okay? Mas gusto ko na mga ganitong klase post na nagpapakita ng education creators kaysa puro content na wala namang ambag, kundi ingay, away, at kababawan. Pangalawa, importante talagang suportahan ang educational Filipina creators. Bakit? Kung bukod sa gumawa sila ng content, gumagawa sila ng tulay mula sa mahirap na topic papunta sa ordinary Pilipino. At malaking bagay yan. Pangatlo, tungkol sa usaping bias, lalo na kay Miss Nika Gadi o kahit sinong creator ng politics o social issues, maging fair tayo, Huwag tayo ad hominem. Hindi dahil hindi gusto mo ang creator, mali na agad na sinasabi niya. Huwag ding, argument from popularity. Hindi dahil maraming likes o maraming agree, automatic tama na. Okay? At huwag din tayo mag-trap ng false dichotomy. Hindi lang neutral o propaganda ang choices. Okay? Mas mature ang approach ang ganito. Suriin ang sources. Tingnan ang consistency. Alamin kung may context. At obserbahan kung marunong tumanggap ng correction. Yan ang mas logical. Diba? At lastly, kung may kulang sa listahan, okay? Magdagdag. Huwag magbarda agad.
Kasi yung mga tunay na goal natin is yung maraming Pilipino na may access sa quality learning online, mas nakakatulong constructive suggestions kaysa may criticism o mamaro. Diba? Yun lang masasabi ko. Kaya naman mga stories na. Sino bang educational Filipino content creator na dapat maisama sa susunod na ating listahan? Comment nyo sa baba, no? Ilagay nyo yung mga niche nila, no? History, science, engineering, finance, mental health, grammar, environment, politics, at iba't iba pa. Okay, kung gusto niyo mga ganitong diretsa, logical at walang sugat ng commentary, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. As always, mga stories. Thank you, and have a good never stories. Bye!